안녕하세요. Application Sensasonyo Yorobon. This is Fonzie. Hi! Alam nyo, yung sinabi kong yun, nung college ako, meron akong kaibigan na Korean, I mean classmate na Korean. Ito yung time na hindi pa uso yung Koreans. Hindi pa uso yung Koreans. Wala pang Sandara nun, I think. 2007. I mean, may Sandara Park, pero walang Dara 2NE1. So yun, nagpaturo ako ng isang buong sentence. Tapos yun lang yung naalala ko. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Pero Yorobon I think is everyone. So, yun. Anyway, oh my God, anong nangyayari? Walang kakwenta-kwentang intro. Mag-vlog ako ng kung ano mang ilang oras man ng abutin nito, pagpasensyahan nyo na, hindi naman ako masyadong prepared. Gusto ko lang magkwento ng mga nangyari sa akin in the last 7 days. Alright? Simulan na po natin. Yun yung intro. By the way, oh my God, di ba may napag-usapan tayong intro before? Okay. And then sabi nyo, bakit dun sa last vlog ko, hindi ako gumamit ng intro. Feeling ko may curse yung intro na yon kasi I think mga 9 or 10 na vlogs yung ginawa ko. Lagi ako nag-intro, tapos nag-cringe ako, tapos nawawala na ako sa train of thought ko. Sabi ko, alam mo, itong intro na itong pahamak, wag nang gawin itong intro na to, buwisit. So, what are we going to talk about today? Ang topic lang na gusto kong pag-usapan is yung corruption in the Philippines and what my thoughts are about it. Gusto ko sanang gumawa ng TikTok about it kasi may nagtatanong sa akin, Fons, bakit hindi ka gumagawa ng skit about the corruption? Which is, napaisip ako kasi sabi ko, as a comedy content creator, to participate dun sa issue is kailangan ko talagang gumawa ng comedy content. Pero, iniisip ko kasi, alam mo, ang nararamdaman ko talaga dito sa buong issue about yung mga vloggers, yung mga influencers ng anak na galit lang talaga, utang na loob. Hindi ako nagbibiro. Nakagalit. Nakagalit siya. Gustong magmura, alam mo yun. Tapos iniisip ko, yung galit na nararamdaman ko sa tuwing nalalaman mo na billion talaga yung mga kinukurakot nito mga hayop na to. Ayoko mapalitan yung galit ng tawa. Kahit pa pinagtatawanan natin sila and ginagawa natin silang komedya, ginagawa natin silang kahihiyan. Kasi if there's one thing I learned about making memes out of serious issues. Kasi I've been making memes sa Twitter way back. Tapos minsan, gagawin kong meme yung mga politicians na ayoko. Tapos minsan magva-viral. Pagkatapos, natatawa ka dun sa tao, natatawa ka dun sa joke na ginawa mo sa politician na yun. Tapos yung galit, napapalitan ng mukha siyang tanga. Pero dapat hindi ganun yung pakiramdam mo. Dapat galit talaga. As in, galit. So ayokong ibahin yung nararamdaman ko. Feeling ko pag gumawa ako ng joke about these corrupt officials, malilesen yung gravity ng galit ko. Sa akin lang to ha, hindi ko sinasabi na ganito dapat gawin ng lahat. If other content creators want to make a joke about it, I've seen a lot, okay lang. Pero ako personally, gusto ko, galit lang talaga ako. Ayokong i-mitigate yung issue. I'm not saying na minimitigate nila yung issue by creating comedy content, making satirical content, satirical posts about political issues has been, oh my God, making satirical content about political issues has been going on dun sa mga dyaryo pa. Alam niyo yun? So, hindi naman masama yun, feeling ko. Pero ako personally, gusto ko lang galit ako. Every time may mababasa ako, panibagong expose, galit lagi dapat ako. Yun yung gusto kong maramdaman. Okay, yun lang. So, about this topic, may mga content creators or influencers na mga list na mga pangalan na tinatawag ng mga tao na scholar ng bayan. First of all,
ayoko nun ha. Ayoko nang tinatawag sila ng scholar ng bayan. Kung tatawagin nyo sila ng something, tawagin nyo sila ng something na nakakasakit talaga. Gusto ko tuwing bubuka yung mata ng mga hinayupak na to, they would want to, basta, scholar ng bayan? Okay. Sorry. Scholar ng bayan is hindi siya hindi siya nakaka-offend. Dapat talaga tuwing bubuksan nila yung phone nila, bakit ganito yung tinatawag nila sa akin? Gusto ko ganun yung mga ramdaman nila. Okay. And also, may mga names, tapos may isang content creator, I don't remember her name, pero pinuntahan ko yung page niya. She's denying everything, na hindi daw siya involved, this and that. Tapos pag binasa mo yung mga comments, people are telling this content creator to unalive herself. Which is, niisip ko, paano pag hindi talaga siya kasali? So, parang how do we discern kung sino talaga yung involved and hindi? Pero kung meron mang involved na guilty talaga, please, kailangan natin mag-join force to bully these people, these children. Children? Sorry, not children. Yung mga anak. Well, children, anak, tama. Yung mga anak nito, mga politiko and anak ng mga contractors. Grabe, nagpa-flashback sa akin yung amount na mga ninakaw. Kasi minsan, alam mo, as a content creator, madalas message sa'yo, humihingi ng tulong kasi yung kamag-anak nila hindi makalabas ng ospital, tapos yung mga hinihingi nilang tulong 5,000, 6,000 pesos. Imagine, buhay ng kamag-anak nila yung posibleng mawala just because hindi sila makapagbayad ng certain amount. Tapos ito mga politiko, my God, masa-stress ako. Sumasakit yung ganito ko ngayon dito. Bakit kaya? Yun lang, what are your thoughts sa mga sinabi ko? Sorry. Number one, paano natin masusustain as a nation yung galit sa mga taong to? Kailangan talaga, alam mo yun. Number two, bullying yung mga anak ng mga kurakot, pero hindi tayo sure kung involved ba talaga sila. May may way para malaman natin na parang, hindi, sure na to. Alam mo yun, kasi nakakatakot din na mag-iwan ka ng comment dun sa post ng tao, ng isang content creator, tapos wala naman pala siya talagang kinalaman. Pero iba yung mga nag-deactivate na, nabubwisit ako kasi mamaya guilty sila, lalo na yung mga nag-deactivate, tapos nagpo-formulate na sila ng mga plano, how to redeem themselves. Utang na lumayas na kayo sa Pilipinas. Pero ibalik nyo muna yung pera, okay, bago kayo magsipaglayasan. Okay. Ano ba mga nangyari sa akin? Biglang, okay na yun. Okay, ilang minutes na ako. 7 minutes ako nag-usap about that. Okay. Kakanta muna ako saglit. Hindi, mamaya na ako kakanta. Okay. Kasi ganito yan. Ang next topic na nakalagay dito is yung fast life as a content creator. Ang corny ng topic na to, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Okay, medyo kalmado na tayo for this topic moving forward. I'm not sure if nakwento ko na to before, pero every time na may mangyayari sa akin na major event, parang feeling ko, kailangan ko siyang damdamin for a week. Like, nung isang araw, nanood ako ng isang theater play, ang title niya ay Walang Aray. Sobrang ganda. If you're watching this September or October 2025, may play, ang title niya Walang Aray. So manood kayo. Nung pinanood ko siya, ang dami ko ring na-meet ng mga fellow content creators, artists, singers, ganyan. Tapos pag uwi ko ng bahay, alam mo yung nagpa-flashback sa'yo yung mga nangyari sa event na yun, na parang, uy, na-meet ko si ganito, nakausap ko sa ganito, tapos, ang tawag dito, may ginawa dun sa play na ganito, ganyan. Alam mo, nagpa-play siya sa utak mo. Pero ngayon, as a content creator, na medyo marami-raming ginagawa, pag uwi ko ng bahay, hindi ko na kagad siya ma-process kasi kailangan ko nang mag-shoot ng panibagong video. After mag-shoot ng panibagong video, matutulog na maaga kasi kinabukasan may gagawin na panibagong event. Parang ang bilis, ang daming nangyayari. Ayoko nang ganoon. Gusto ko nang blessed ako at may mga trabaho. Pero ako, gusto ko talaga
may na-meet ako kahapon. Halimbawa lang, may na-meet ako kahapon na dati kong friend. Nag-usap kami. Siguro mga 2 days ko siyang iisipin. 2 days ko siyang nanamnamin. Kaya gusto ko yung the next 2 days, wala akong ginagawa. Parang nagpapasalamat lang ako kasi ang saya nung araw na yun. Pero yung fast life as a content creator, nahihirapan akong i-absorb yung magagandang nangyayari. Kasi minsan sunod-sunod, if you're a fellow content creator na ganito yung buhay, gusto niyo ba na busy-busy kayo? Ako ayoko. I mean, ayoko i-manifest kasi baka bigla akong totally wala nang ginagawa. Pero ako, mas gusto ko talaga na one major event sa week na to, tas yung sunod, next week na ulit. Tapos, everyday parang sobrang chill lang ng buhay. Alam nyo, yan talaga yung pagiging chill and pagiging unbothered ang sekreto sa mahabang buhay. And also, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, nakakabata siya. Okay. Hindi naman ako mukhang 36. Okay, magta-36 na ako in a few weeks. Pero, di ba? Again, phones, hindi naman kasi lahat pwede maging unbothered. May mga tao talaga na stress sa kanilang buhay. And, sorry! Basta, yun ang sinasabi ko. Wait lang. By the way, nakita ko pala yung calendar ko ng September. Parang buong September, meron lang ako mga 5 or 6 na araw na walang ginagawa. Pero I think ngayon madadagdagan kasi may mga na-move. Pero nung ginagawa ko yung calendar ko for September, naiyak ako kasi hindi ako sanay ng ganong kabisi. Billy, no! Billy! Yung pusa ko, sinasapak yung aso ko, tapos yung aso ko hindi lumalaban. Anyway. Yun. Tapos, nag-taping ako sa isang parang serye na sa GMA, kasali ako. Nag-taping ako last week. Tapos, while I was there, waiting, yung wala pang ginagawa, nag-edit ako ng videos, tapos sumasagot ng mga email, ganyan-ganyan. Iniisip ko, hindi ako cut out to be this busy. I'm not cut out to be a busy person. Yung personality ko is very chill, dahan-dahan lang, ganyan. Pero dahil alam ko nga 3 yung gagawin ko that day, na sabay-sabay, sabi ko, alam mo, live in the moment. Live in the moment! So, for example, nakaupo ako, naghihintay. Okay, ngayon, kailangan ko maghintay. Dadamdamin ko lang to. Wala akong iisipin. Naghihintay ako. Tapos nagtumunog yung alarm ko. Ibig sabihin, meron akong kailangan i-post that day. Okay. Ang pangit kang advice ko. Pero alam mo yun, kasi ako usually, pag alam ko ang dami kong ginagawa, habang may ginagawa ako, yung part ng utak ko, iniisip na kagad kung ano yung ginagawa na kagad nung kalahati ng utak ko yung next. Kaya ako na-overwhelm. So, iniisip ko, hindi ko iisipin ang bagay na hindi ko ginagawa ngayon. So, kung bukas, kailangan kong gawin, sobrang dami kong gawin, bukas ko na siya iisipin. Ngayon, ang iisipin ko is kung ano yung ginagawa ko ngayon. Which is, like ito, vlogging. Tigil na yan. And on that note, tamang-tama nga yung lyrics ng kantang Home ni Diana Ross. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. Ang pangit ng boses ko dun. Yun yung kinanta ni Esang sa The Voice Kids. Kilala niyo ba si Esang on The Voice Kids? Na-meet ko siya nung isang araw and sobra ako nag-fangirl. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang daming beses kong pinanood yung audition niya sa The Voice Kids nung time na yun. Alam mo, ang powerful ng era na yun, nung The Voice Kids na yun. Kasi ang dami kong bata na gusto. Ang daming, sobrang fan na fan ako ng mga batang singers. Kasi wala lang, ang galing nila. Doon si Ella, siya yung nanalo doon. Tapos gusto ko din yung si Kate kasi kinanta niya yung Hanggang Kailan Kita Mamahalin na lagi kong kinakanta. Hanggat di kita lubusang maintindihan. Yun, so kinanta niya yun yung pang-audition niya. Tapos si Esang kinanta niya yung Home. Suddenly my world's gone and changed its face, but suddenly my world's gone and changed its face or its pace. Dapat pace kasi
Bigla na lang nagbago ang buhay ko at nag-iba ang speed ng takbo. So, pace. Suddenly my world's gone and changed its pace, but I still... Parang mali. Dapat face. Search nga natin. Home Diana Ross lyrics. Wait lang. Home, sung by Diana Ross. When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. Ano, babasahin mo talaga? I wish I... Ako na magbabasa. Wait lang. Suddenly my world has changed its face. Face pala kasing mukha. Okay. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. Ano, na-stuck na ako dito? Hindi na magbo-vlog? Kakata na lang? Alright, so, wala na akong topic. Yun lang. Okay na ba yun? Pwede ko namang i-end tong live na, itong vlog na to. Okay. Ngayon pala ako maghanap ng topic. Wait lang. Ang gagawin ko nga is titignan ko yung mga pictures sa phone ko para malaman ko ano bang ginawa ko. Ano bang ginawa ko para may mapag-usapan ako. Wala ba yan? Hindi na rin ako pala take ng pictures. Ito yung na-realize ko simula nang nag-start ako maging TikTok content creator. Dati, before ako maging TikToker, sobrang vain ko. Almost everyday, nagpo-photoshoot ako sa bahay, magme-makeup ako, tapos meron akong parang DSLR. Tapos nagpo-photoshoot ako, pinopost ko, yung feeling model. Kasi, pag pinopost ko siya, tapos ang pogi ko, syempre inedit, finilteran, tapos mukha na akong model, ano siya, dadami yung likes, and nabavalidate ako, parang, uy, gusto ko ng mga tao ang pogi ko kasi, parang ganyan. Tapos nung nag-start na ako maging content creator, tapos ayun, nagkaka-likes ako not because of how I looked, but because of yung content na nakakatawa. Parang yung void sa puso ko na nanghihingi ng validation na pansinin niyo ako guys. Kahit anong paraan, basta mapansin ako. Napuno na ng mga likes sa pagko-content. Shallow ba to? But this is the reality. Lahat tayo parang gusto natin na napapansin naman tayo in other ways, in our own way. Gusto natin napapansin tayo sa kahit papaanong paraan. Kaya nga minsan, di ba, yung mga dating content creator, sumikat sila one time, tapos biglang nawala na sa limelight, bigla nila kung ano-ano ginagawa. Bigla na lang sila mag-viral kasi kung ano lang ginagawa. Kasi to be honest, parang hinahabol-habol yung fame or yung parang likes and attention ng public. So ako, nung nag-start na ako mapansin ng mga tao because of the content na pinapost ko, tamad na ako mag-selfie. Naiirata na ako pagka kailangan magpa-picture-picture. Kasi parang feeling ko, sawang-sawa na ako sa mukha ko. Because sa mga videos ko, mukha ko din naman yung nakikita ko. Tapos ngayon, nag-vlog ako. Yun lang. Alam mo, dapat meron akong co-host dito na psychologist. Kasi itong mga sinasabi ko, parang ang layman's term. Pero if may tabi akong psychologist or psychiatrist, parang they'd be able to explain deeper kung ano yung mga pinagsasabi ko. I'm sure if you are an intelligent person listening to this, surface level lang itong mga sinasabi ko, there's a deeper... Nag-invento! Kati ng ilong ko. Anyway, going back dun kay Karil na interview. Going back kay Karil, hindi ko pa naman siya hindi ko pa naman siya binibring up. Kasi may interview si Karil. And natumbok niya talaga yung gusto kong sabihin. I mean, yung iniisip ko, pero hindi mo alam paano i-verbalize na bakit kailangan daw i-vlog yung sobrang daming sasakyan ng isang personality na yon. Alam niyo na to, yung contractor na sobrang daming luxury cars. Bakit kailangan i-vlog? Ano ang point? Pagka vinlog mo ba na sobrang excessive wealth and excessive cars,
ang dapat bang maging reaksyon ng mga manonood? Oh my God, ang galing mo! Kami din, sana maging ganyan. OA. I mean, gets naman na parang minsan kailangan ng parang aspirational na parang, oy, dati ganito yung buhay niya, ngayon umangat na siya. Pero yung ganung, 100 plus cars daw. That's sobrang kasalanan siya sa Panginoon. Okay? And hindi dapat siya kinaiinggitan, hindi siya dapat gina-glorify. Buisit. Sorry. Oh my God. Tama si Karil doon. Yun. Speaking of Karil, nanonood ako ng interview ni Marian Rivera. In-interview siya ni Casey Constantino. Oh my God, she's like my favorite vlogger, interviewer. Matalino din si Casey Constantino. Oh! Parang sa akin pa nanggaling na matalino to si Casey Constantino. Malamang! At sino ako para mag-assess nun? Okay, so si Casey Constantino is like a very smart person and she's able to ask questions na parang magti-trigger ng thought dun sa interviewee. So, in-interview niya si Marian Rivera kahapon. Ang take-away ko dun sa interview ni Marian Rivera is, matalino si Marian Rivera, pero the way she says things is very relatable. Alam mo yun, hindi nakaka-intimidate. Oh my God. Gets ko yung power yung celebrity star ni Marian Rivera. Okay, ba't ako napunta kay Marian Rivera? Okay, ano ang topic ko? 21 minutes. Uy, umabot ako ng 21 minutes. Ipapost ko kaya to. Parang ingay ko ngayon sa vlog na to. Akata muna ako. Okay lang. Kung may ginagawa ka habang nakikinig nito, magdusa ka, kakanta ako. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. I have had my mind spun around in space, and yet I've watched it growing. Alam mo, kaya ko pa siyang itaas, kaya lang medyo gabi na so yun. Kanina may nagpa-picture sa akin habang nasa Rockwell ako. Sabi niya sa akin, magpapa-picture ako sa'yo, kumakain siya sa Mamus kasi birthday niya daw. Sabi ko, so Virgo ka din kasi Virgo ko. Sabi niya, yeah. Pero kailan ang birthday mo? Sabi ko, sa September. Sabi niya, okay, September Virgo ka pala. Gumanon siya. Sabi ko, bakit? Magkaiba ba ang September Virgo sa August Virgo? Sabi niya, oo. Pero mas superior daw yung August Virgo. Like, syempre sasabihin mo yan, August Virgo ko eh. Tapos sinabi ko, anong pagkakaiba ng August Virgo sa September Virgo? Nakalimutan ko yung sinabi niya, basta may sinabi siya. Okay na yun. Napaka-random. So, on that note, pag-usapan natin ang mga zodiac signs. Do you believe in zodiac signs? Ako ay believe in zodiac signs. Pag sa akin lang, sa Virgo. Other signs, parang wala, I can't be bothered to know kung ano mga personality ng mga ibang tao. Pero I always ask, ano mang sign mo? Tapos sabihin nila ganito sila. Okay. So, wala naman akong ma-input. Before, meron akong friend na nag-start mag-tarot reading. Okay? Isa pa to. Do you believe in tarot reading? Na sabi niya, Fonz, itatarot reading kita. This was before ako maging TikToker. Nakwento ko na ata to. Pagkatapos, nagpag-go lang ako. Kasi kinakabahan ako, baka ano ba to? Black magic ba to? So natatakot ako. Tinatarot reading niya, I think over video call. Mamili ka lang ganyan, So, pinapractice pa lang niya. Pagkatapos, ang nasa utak ko noon, kasi nga ito, wala na akong trabaho nito, 2020, wala na talagang tutunguhan yung buhay ko. Ang tanong ko lang sa utak ko, ano mangyayari sa akin career-wise? In my heart
in my heart of hearts, gusto ko talagang maging part ng yung mga artista. Not necessarily artista, pero maging part ng showbiz. Writer, director, extra. Basta gusto ko ang trabaho ko may kinalaman sa dito. Basta yon. Sabi niya lang sa akin, sabi niya dun sa tarot reading, kung ano man yung iniisip mo, kaya mong gawin, and kung ano man yung meron ka, yan na yon. Wala kang hihintayin, wala kang kailangang baguhin. Kung ano yung meron ka, yan na yung kailangan mo. For some reason, as in light switch siya sa utak na parang, what if, yun. Bakit ko ito kinuwento? Nakwento ko na to eh. Bayan, sabihin niyo pa ulit-ulit na yung mga kinukwento ko. Ang bagal lang oras. 25 minutes pa lang. So, 5 minutes pa lang yung nakalipas simula nung tumingin ako sa oras. I think it's about time to cut this video kasi parang nag-start na ako mag-stretch. Speaking of stretch, si Ina Evans, kilala niyo ba si Ina Evans? So, pinag-host siya ng event ng Some Nights I Feel Like Walking. Wait lang, mangungulangot lang ako behind the scenes. So, yung Some Nights I Feel Like Walking ay pelikula ni Peterson Vargas. So, yung dalawang bida doon, kakilala ko. Ayoko sabihin friend kasi hindi mo kami masyadong close. Si Miguel Odron at si Jo Marie Angeles. Okay, mga friends na lang kami. So, friends ko yung mga bida doon. Hoy! Nakiklaim. And in-invite ako to watch. Si Ina Evans, ilang beses ko na siya na panood mag-host. Sobrang galing niya. Sobrang galing. Sobrang babababa. May mga ganun talagang tao. Ang talent nila ay paghawak ng mikropono. Something I am not very talented right now. Hindi ko sinasabing hindi ko kaya. Pero kailangan ko talagang hasain yung sarili ko when it comes to hosting and holding. Alam mo yung may mga tao na tatayo sa harapan nyo, nagsalita, mapapakinig ka talaga. Yun yung kailangan kong matutunan. Kasi pagka ako tumayo talaga in front of people, kahit sabihin nyo na ganito ako, kakabahan talaga ako, manginginig, and mararamdaman nyo, parang hindi naman ito yung fonts na pinapanood ko sa TikTok. So, ito, isa to sa mga bagay na feeling ko, kailangan ko maniwala sa sarili ko na kaya ko. Kasi takot na takot talaga ako mag-host, pero nag-start na akong ma-develop ng desire to be good at it. Kasi maraming beses na rin nung kinuha sa pag-host, I think mga 5 times or less than 5 times na ako nag-host. Parang sa 5 times na yun, laging flop, laging what's happening, just because may mic ako sa TikTok, people think na parang, ay, kunin natin si Fonz para yung branding niyang mic, hindi nila alam, hindi ako quick on my feet. Quick on my feet? Alam mo, itigil na itong pag-uulit ng words. Raise your hand if napipikon ka na pagka may mga tao nag-uulit ng words. Di ba? Parang ano ba? Ano nangyayari? What's happening? Ang bango ko. Naamoy ko yung Joe Malone. The fact na may Joe Malone ako, sobrang, oh my God, 2020 Fonz would be so proud. Like, nakakabili ka na ng Joe Malone? Yeah. And also, kauuwi ko lang pala kasi galing akong Lancaster, Cavite para tignan yung bahay na binili namin. Binili ko. Although hindi pa siya fully paid. Ma-fully paid siya next year. Kasi inano ko one year to pay ko siya. Pero nag-start ng ipagawa. I-vlog ko siya. Kaya lang, hindi siya yung raw vlog katulad nito. Kailangan siya yung masayang vlog. Kasi gusto kong i-share yung blessing. Although hindi ko siya bahay, regalo ko siya sa mom ko. Ang arte ng mom. Regalo ko siya sa nanay ko. Okay? So yun. Maraming salamat talaga sa mga lahat ng nanonood and suporta sa akin. And sana